Hello and welcome sa ating bagong tutorial continuation sa ating mga nakaraang tutorial. So, ang gagawin natin ngayon is siset up natin yung email services natin. Gagawa tayo ng dedicated domain. Click lang natin yung settings tapos punta tayo sa email services. May magpapap dito, create dedicated domain. Pwede mo i-click yan. Kung sakaling na close yan, is i-click mo itong dedicated domain and IP. Ang gagawin lang natin dito ay mag-add tayo ng domain. So very important to para sa ating email delivery at hindi mapupunta sa spam yung ating mga email. Usually ang ginagamit ay LC yung domain name mo. Pwede yung gagawa ka ng iba. Depende na yan sa inyo. Ang gagawin ko is reply.jackpfizer.com. Mag-create tayo ng subdomain. Hindi natin gagamitin ang domain mismo kasi usually sa mga client may nakaset up yan na email para hindi masira ang ating setup para sa say for example mayroon silang G Suite, so usually nasa jackpfizer.com yan nakaset up. So sa main domain siguro baguhin ko yan, connect na lang, connect.jackpfizer.com. Ang gagawin natin next is click natin tong add and verify. Alright, so meron mo pa-pop up dito. Connect your domain name or domain or subdomain. Add record manually or i-continue natin. Add record manually. So kailangan nating mag-login doon sa ating kung saan naka-host yung ating domain at i-add natin manually yung ating mga records. At pwede rin continue tapos magsi-search to ng kung saan naka-host yung iyong domain at say for example doon sa Cloudflare, automatic na i-add niya. Kailangan mo lang mag-login tapos pagka-click mo ng authorized ay i-add na niya automatically yung mga records, DNS records na kailangan para ma-set up tong dedicated domain. For the sake of this tutorial, yung gagawin natin is yung add record manually para mapakita natin kung paano gagawin yung pag-add. Alright, so ito na yung ating i-add ng mga DNS records. So kung hindi mo alam kung paano, mayroon namang guide dito, watch the help video. Pagka-click mong ganyan, so ma-redirect tayo sa YouTube channel nila ng Go High Level at mayroon ditong tutorial kung paano gawin yung pag-add. Kasi iba-iba yung procedure kung paano hanapin yung DNS or i-add ang DNS record depende sa kung anong host ng iyong domain. Sa case ko ay nakapag-adjust ako ng settings doon sa Cloudflare. So i-open ko lang yung aking Cloudflare. O kailangan mo mag-login dito sa Cloudflare. So ito yung manual na pag-add ng records. Years ago, wala pa yung automated na pag-add ng mga records. So kailangan nating matuto sa manual. Kasi may mga domain hosting na hindi supported yung automated na pag-add ng mga DNS records. So, ang gagawin natin is ituturo natin yung manual na pamamaraan. Okay, here we go. So, andito na tayo. Nakapasok tayo. Tapos, ang gagawin natin dito, select natin kung ano yung domain na kailangan natin. So, yung sa akin is yung jackpfizer.com. Tapos, select ko yung DNS. Ito, DNS records. Okay? Select natin yan. Tapos, mapunta tayo dito sa mga records. Balik tayo dito. So, isa-isahin natin dito. Mayroon tayong i-add na 5 records. So, unahin natin yung text records. Add record and then select text records. Alright? Text. Tapos yung kanyang tama. Host. Yan. Ilagay. Diba? Iba-iba. Hindi host nakalagay. Name. Okay. So, yan lang yung value. Ito yun dito sa my content. Okay. Ganyan lang yan. Tapos save. Okay. Save mo. Yan na. Na-save na natin. Next ay yung isa pang text. So, add pa tayo ng isa pang text. Alright. Text. Tapos, connect. Now, yung value niya
Ito. There you go. Ganyan lang. Tapos, save. Next, CNAME. Add another record, CNAME. Copy mo yan, ang kanyang host. Lagay mo sa name. Tapos yung kanyang value. Dito, i-off mo yan. DNS only. Dapat naka-off yun. Yung mga ating ina at kung galing sa buhay level. Tatlo na yung na-add natin. So, ito MX. Pang-apat. MX record. So, ganyan yan. Kung anong klaseng record, yun lang yung piliin mo. MX record. MX. So, name. Dito, lagay mo Mailgun. Mailgun. Ayan. MXA. Basta dito, minsan host yung nakalagay. Depende sa anong hosting company. Okay. So, lagay natin meron bang wala naman siguro. Okay. So, okay na yan lahat. Parang may priority required. Wait muna. I-ano lang natin ha. Kasi pagka-click ng verify records, ito mapupunta tayo dito. Okay. So, ito yung kabuuan na ating gagawin. Alright. So, okay. Nakita mo, verified na yung tatlo kasi na-add na natin yan. So, ito hindi pa na-add natin. So, piniklik ko lang para makita ko yung priority. So, kailangan na itong ilagay itong priority 10 here. So, yan. Sundan mo lang yung ating instruction kasi clear naman yung nilagay ng Google level kung ano yung mga records na kailangang i-add. Okay, so mayroon na tayong apat na ba? 1, 2, 3, 4. So mayroon pa tayong, so dito another MX, pangalawang MX again. Ito, connect pa rin. Right? And then ito. Okay. Right. Auto 10. Okay. Save. Isa na lang. Another text records. Text record. Okay. And post name and then yeah, so make sure lang na walang nakaligtaan sa pag-paste mo ng content or yung mga character. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, okay na. Yung gagawin mo is verify domain. Alright. So, as you can see, okay na ang ating dedicated domain. Na-setup na yan. So, pwede na tayong mag-send ng email. I-refresh lang natin ulit kasi nakalagay pending. Dapat nakalagay yan active. Okay. So, you can see SSL issued. Active na siya. So, pwede na tayong mag-send ng email. Kailangan natin ng credit kung mag-send tayo ng email. So, make sure na mayroon tayong credit. Kailangan mo nang mag-top up dito bago ka makapag-send ng email. Yung email natin na $10,000 at $10. So, nakalagay dito again, the cost for this service is $10 for 10,000 emails. So, yung tip ko na sinasabi is hindi ka mag-send ng email bigla na napakarami. So, dapat ang gagawin mo, unti-unti lang. Say for example, ngayon, mag-send ka ng at least siguro mga 50 emails. So, or magsimula ka sa 10, mas maganda yun. Tomorrow, gawin mong 20. So, ganun yun. Hindi yun ibibigla mo. Lalo na kung yung domain name is bago. Wala pang mga emails na na-send galing sa domain na yun. So, kailangan mong dahan-dahanin. At saka mainam kung may nagre-reply doon sa sinisindan mo para hindi siya matag na spam at hindi siya mapunta doon sa spam. So, next time ay ituturo natin kung paano ba mag-setup ng SMTP kasi yung setup na ginawa natin ngayon ay tungkol ito sa lead connector. So every message na ating isi-send dito ay may corresponding na
bayad. Pero kung mayroon kang SMTP, pwede ring iset up dito. Pwede tayong gagamit ng Gmail, Yahoo Mail, pero meron yang limit kung ilang email lang ang masisend bawat oras or bawat araw. Based sa na-research ko, yung Gmail na SMTP at Yahoo, around 500 emails a day. While yung Namecheap, depende sa plan. Yung plan ko, shared yung hosting ko, nasa 200 per hour yung sa akin. Yung ituturo ko next time is yung pag-set up ng SMTP sa Namecheap. Bye and see you sa next video.